Isang matapang at estratehikong hakbang ang ikinasa ng mga OFW, isang linggong pagtigil ng remittances sa Pilipinas upang iparating ang kanilang mariing panawagan sa Administrasyong Marcos. Pauwiin na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Mula sa Pilipinas hanggang sa iba't ibang panig ng mundo, nag-aalab ang damdamin ng maraming Pilipino sa ginawa ng Administrasyong Marcos Jr. laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ang pag-aresto sa kanya at pagkakakulong ngayon sa ICC Detention Center ay nagdulot ng malawakang pagkondina, isang hakbang na itinuturing ng marami bilang iligal at isang anyo ng political persecution. Dahil dito, sunod-sunod na protesta at pre-rallies ang isinagawa ng mga Pilipino, hindi lamang sa bansa kundi maging sa iba't ibang panig ng mundo. Sa Europa mismo, kung saan matatagpuan ang ICC, matinding suporta ang pinakita ng mga overseas Filipino worker. Hiling nila, pauwiin na si Pangulong Duterte sa Pilipinas. At upang idiin ang kanilang panawagan, inilunsad ng grupong Maisog Croatia ang OFW Zero Remittance Week, isang kilos protestang layong patigilin ang pagpapadala ng pera sa Pilipinas bilang malinaw na mensahe ng pagkondina sa Administrasyong Marcos. Kinumpirma mismo ng grupo ang hakbang na ito. Kinukumpirma ko po na mag-uumpisa po ang OFW Zero Remittance Day on the 80th birthday of our beloved former President Rodrigo Duterte, which will be on March 28 until April 4. Bukod dito, isang panawagan ang ipinaabot ni Maisog Croatia Vice Chairman Erwin HR, isang hamon sa lahat ng OFWs sa buong mundo na makiisa sa naturang protesta. Anya, ito ang kanilang paraan upang marinig sila ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at agarang ibalik sa bansa si Duterte. And I hope that our respected President of the Republic of the Philippines, His Excellency Ferdinand Marcos Jr. will hear us, OFWs. Please send our beloved President Duterte back home. Please. I have nothing against you. Just please send him back home. This is the call for all OFWs around the world. Thank you. Simula nang makulong si Duterte sa ICC Detention Center sa The Hague, Netherlands, araw-araw nang may mga Pilipinong dumadalaw sa labas ng pasilidad. Isang malinaw at matinding mensahe sa buong mundo, hindi bumibitaw ang kanilang suporta sa dating Pangulo. Nararapat lamang na magkaisa ang lahat ng Pilipinong nagnanais muling maranasan ang uri ng pamumuno ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Yan ang positibong pananaw ng political analyst na si Kaado Paglinawan, kaugnay ng lumalawak na suporta ng mga mamamayan na nananawagan sa pagbabalik ng dating Pangulo sa Pilipinas. Karapat-dapat lamang na lahat ng mga naghahangad na gawing tatay nila ang brand of governance ni Presidente Duterte ay magtipon-tipon. Gate pa niya, nararapat lamang na maibalik sa bansa si dating Pangulong Duterte dahil siya ang tunay na huwaran ng pagbabago at makabayang pamamahala. Isang lider na walang inatrasang laban para sa kapakanan ng sambayanang Pilipino. Ayon pa kay Kaado, tila unti-unting nalilimutan ng ilan ang tunay na diwa ng pagiging tapat na lingkod bayan, isang prinsipyo na buong puso at walang pag-aalinlangang isinabuhay ni Duterte sa kanyang panunungkulan. Anya, kabaligtaran naman ito sa kasalukuyang administrasyon na sa halip na resolbahin ang mga suliranin ng bayan ay mas lalo pang nagpapalalim ng kaguluhan sa politika at nagdudulot ng pagbagsak ng tiwala ng publiko sa pamahalaan. Kung meron man akong pasasalamat sa pamilyang Marcos, Araneta at Romualdez, ay nagpapasalamat ako na inorganisa ninyo ang sambayanang Pilipino laban sa inyo. Dahil sa inyong kapalpakan. Sa kabilang banda, binatikos din ni Kaado ang mainstream media na anyay nawalan na ng kredibilidad dahil mas pinapaboran umano ng mga ito ang interes ng mga makapangyarihan kaysa sa kapakanan ng taong bayan. Alam po ninyo, wala na tayong maasahan sa ating mainstream media
siguro isa, dalawa na lang dyan ang independent or at least nagbabalance ng balita sa kamalayan ng sambayanan. So we are now sourcing it from social media at foreign media. Kaya yung local mainstream media ngayon, controlled by the oligarchs, wala na rin hong silbi ang investment nyo dyan. Dahil kayo-kayo na rin lang ang nagbabasa at nakikinig sa sarili ninyo. Sa gitna ng mga hamon na kinakaharap ng bansa, isang malinaw na mensahe ang ipinapahiwatig ng mga taga-suporta ni dating Pangulong Duterte, ang matinding paghahangad ng taong bayan sa lideratong may prinsipyo, tapang at malasakit. Sa kabila ng matinding pag-aalala ni Vice President Sara Duterte para sa kaligtasan at seguridad ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, binigyang diin niya na nananatiling matatag ang kagustuhan ng kanyang ama na makabalik sa Pilipinas. Isang bagay na paulit-ulit nitong ipinaaabot sa kanya. Libu-libong Pilipino mula sa iba't ibang bahagi ng Europa ang dumagsa sa meet and greet activity ni Vice President Sara Duterte sa The Hague, Netherlands. Sa harap ng mga overseas Filipino workers OFW, ibinahagi ni Duterte ang naging pag-uusap nila ng dating Pangulo na sa kasalukuyang nasa kustodiya ng International Criminal Court ICC. Ayon kay VP Sara, matibay ang paninindigan ng dating Pangulong Duterte na walang legal na basehan ang pag-aresto at paglilitis sa kanya sa isang dayuhang hukuman. Alam niya na mali ang ginawa, and at to the very minute na tinulak siya paakyat ng eroplano, ilang beses niya sinabi na I want to be tried in a Filipino court before a Filipino judge and a Filipino prosecutor, because he knew that number one, wala talagang basihan yung kaso. Muling binatikos ni VP Sara ang kakulangan ng matibay na ebidensya sa mga kasong isinampa laban sa dating Pangulo sa ICC. Aniya, sa kabila ng libu-libong alegasyon na may kinalaman umano sa war on drugs, 43 kaso lamang ang naihain sa korte malayo sa inaangkin ng ilang grupo at mga individual. Kaya minsan naisip ko, naging kaso lang ba ito dahil sinusulat sa media na thousands ang namatay? I do not even understand paano naging crimes against humanity ang 43 counts of murder na ngayon ay lumalabas. Hindi naman ata totoo lahat yung mga witnesses at yung mga complainants. But that is... Bagamat ipinauubaya ni VP Duterte sa mga abogado at sa korte ang legal na proseso, nanindigan siyang may magagawa pa rin ng sambayanang Pilipino ang igiit sa gobyerno na ibalik sa dating Pangulong Duterte sa Pilipinas. Ayon kay VP Sara, sa kabila ng panganib sa kanyang buhay, nananatiling matatag ang kagustuhan ng dating Pangulo na makabalik sa bansa. Sa mga araw na nandoon ako, isa yan sa paulit-ulit niyang sinasabi, kailan mo ako mapalabas dito dahil darating ang eleksyon, mag-mayor pa ako ng syudad ng Davao. Bring him home! Yun ang gusto niya. Gusto niyang umuwi. Sinabi ko din sa kanya yon pa. Sabi ko, yung kagustuhan mo na umuwi, yan din yung katapusan ng buhay mo. Magiging Ninoy Aquino Jr. ka. At sinabi niya sa akin, sabi niya, kung ganyan ang kapalaran ko, then so be it. Basta lang mauwi ako sa Pilipinas. Dahil diyan, hinimok na muli ni VP Sara Duterte ang mga Pilipino sa Europa na huwag tumigil sa pagpaparating sa gobyerno at sa ICC na mali ang ginawa nila sa dating Pangulo. Git niya, ang tanging paraan upang maitama ang sitwasyon ay ang pagpapauwi
kay dating Pangulong Duterte sa Pilipinas at doon ituloy ang anumang legal na proseso.